Isang bagay na hindi ka panipaniwala ang nangyari sa aming lahat. Maam sigurado po ba kayong paliparan ito para itong isang pirasong langit? Ito ang mga unang salitang namutawi sa bibig ni Ge. Sompiset isang 78. Taong. Gulang na retiradong. Guromula. Sa isang nayon. Sa Siem Reap. Cambodia. Abang nakatayo. Kami sa Terminal NG Noi. Aquino International Airport. Siya. Kasama ang 11 iba pang retiradong guro na nakaligtas sa impyernong ng panahon ng Khmer Rouge at nagpatuloy magturo sa kanilang mga apo sa sahot na katumbas lamang ng 84,000 kada buwan ay nasangkot sa isang hindi inaasahang pangyayari sa kanilang kauna-unahang paglalakbay sa ibang bansa na nagdala sa kanila sa lupain ng Pilipinas. Alam niyo ba ang magurong ito mula sa kanayunan ng Cambodia na nawalan ng pamilya at nakitang sinunok? Ang kanilang maparalan noong digmaang sibil ay nagbitiw ng mga salitang. Ito sa loob ng 48 oras nilang pananatili sa Pilipinas. Ginabayan tayong Diyos patungo sa Pilipinas. Kailangan nating ibahagi sa mga bata sa ating nayon ang kaunlarang nakita nga ating mga mata. Ang pahayag na ito mula kay Ge. Chai Sophip isang 75 taong gulang na dating punong guro ay yumanik sa Ministry ng Edukasyon ng Cambodia at naging laman ng nga balita sa lokal na media sa loob ng maraming araw. Ano nga ba ang kanilang nakita sa Pilipinas? Ito ang kwento ng 48 oras na himala na nagpabago. Sa pusong nga guro mula sa isang nayon na may buwan ng sahot na 44,000 isinalaysay sa pamamagitan ng testimonya ko si Maria Santos, isang interpreter mula sa isang lokal na language school na kasama nila sa buong paglalakbay. Bago tayo magsimula, kung maaari po ay paki-like at subscribe sa channel para mas marami pa tayong may bahaging nga kamanghamanghang kwento tungkol sa Pilipinas. Magandang araw. Ako po si Maria, isang Pilipinang nagtuturongi Ingles sa Siem Reap, Cambodia sa loob ng 8 taon. Noong Oktubre na, nakaraang taon naranasan ko ang isa sa mga pinakanakakaantik na sandali sa aking buhay. Ito ay noong ang 12 pinakarespetadong retiradong guro sa aming nayon ay nakaroon ng pagkakataong bumisita sa Pilipinas sa unang pagkakataon. Nagsimula ang kwentong ito 3 taon na ang nakalilipas. Si Somnang ang apo ni Ge. Sompiset isang guro sa nayon ngang prasat sa labas ngang Siem Reap sa loob ngang 50 taon ay ikakasal sa Toronto, Canada. Si Somnang ay pinalaki ni Ge. Piset mula pagkabata at nakapagtapos sa isang universidad sa Canada sa pamamagitan ng isang scholarship bago nagtrabaho roon. Sabi ni Ge, piset ako'y 78 taong gulang na. Hindi na siguro ako magtatagal. Ang tanging hiling ko ay masaksihan ang kasal ngang aking pinakamamahal na apo. Naantik ang mataga na yon at nagsimula silang mag-ipon ng pera. Subalit ang pamasahe sa eroplano patungong Canada na nakakahalaga ng 80,000 ray, isang halagang astronomical para sa isang retiradong guro na kumikita lamang ng 84,000 kada buwan. Noon ang kanyang magkasamahang retiradong guro ay tumayo. Malulungkot si Ge, piset kung mag-isa lang siya. Sasama kami sa kanya. Si Ge, Chai Sophip ang 75 taong gulang na dating punong guro si Ge. Chantida 70 at si Ge. Heng Sokfa 69. Kasama ang iba pa ang 12 pinakarespetadong guro sa nayon ay nagpasya na gamitin ang kanilang naipon sa buong buhay para sa kanilang kauna-unahang paglalakbay sa ibang bansa. Ako ay inanyayahan na sumama bilang kanilang interpreter. Para sa mga matatandang guro na hindi pa nakakalabas sa kanayunan ng Cambodia, ang direktang pagpunta sa Canada ay masyadong mabigat. Naisip ko na mas maganda kung dadaan muna kami sa isang bansa tulad ng Pilipinas para dahan-dahan silang masanay sa labas ng mundo.
Ngunit dahil mas mura ang direktang flight, isang flight patungong Canada via Bangkok, Thailand ang napili. Noong Oktubre 15, 2023, lumipat kami mula sa Phnom Penh Airport na may planong lumipat ng eroplano sa Suvarnabhumi Airport sa Bangkok. Ang guro ay labis na kinakabahan dahil ito ang kanilang unang pagsakay sa eroplano. Sinabi pa ni Gay, "Pisit kahit mamatay ako sa himpapawid, masaya na ako basta't makikita ko ang aking apo." Naging maayos naman ang flight patungong Bangkok. Habang nakatingin sa maulap sa labas ng bintana, napaluha si Geng. "Tida, 50 taon akong nagturo, hindi ko inakalang darating ang araw na makikita ko ang mundo mula sa itaas ng maulap," sabi niya. Ngunit pagdating sa Bangkok Airport, biglang nakbago ang lahat. Paglapag namin, isang emergency announcement ang umaling-ungo. Nakaroon daw ngang kaguluhang pampolitika sa Thailand at isang coup d'etat ang isinagawa ngang militar. Lahat ng international flights ay kinansla at ang paliparan ay isinara. Natrap kami sa loob ng airport. Labis na nabahala ang maguro. Magsisimula na naman ba ang gera, tanong ni Ge. Sokfa na nangingini ang boses. Marahil ay bumalik ang alaala ng panahon ng Khmer Rouge. Nang kumonsulta kami sa staff ng airport, sinabi nilang ang pinakaligtas at tiyak na paraan para makaalis ay ang pagpunta sa Canada via Pilipinas. Hanggang sa sandaling iyon, malabo lamang ang imahengang Pilipinas sa isipan ng maguro. Ang alam lang nila ay isa itong bansa na mayaman sa likas na yaman, ngunit madalas tamaan ng kalamidad. Subalit dahil wala kaming ibang pagpipilian, sumakay kami sa isang emergency flight patungong Ninoy Aquino International Airport. Sa loob ng eroplano, kinausap ako ni Gay. "Piset, Maria, magiging mayos lang ba tayo? Tatanggapin kaya tayo ng mga Pilipino sa totulang?" Kinakabahan din ako. Nariyan ang language barrier at ang mahabang biyahe ay mahirap para sa mga matatandang guro. Alas 11 gabi dumating kami sa Naya. Sa sandaling bumukas ang pintonge, eroplano, ang ekspresyon ng guro ay napalitan ng pagkamangha. Una nabiyan ni sila sa kalinisan at liwanag ng aerobridge. Hindi ito may kukumpara sa paliparan sa Cambodia. Pagpasok sa terminal, binitiwan ni Ge Piset ang kanyang unang masalita. "Ma'am, sigurado po ba kayong paliparan ito para itong isang piraso ang langit?" Ang sahig ay makintab na parang salamin, mataas ang kisame at mula sa malalaking bintanang salamin ay tanaw ang magandang tanawin sa labas. Ibang-iba ito sa lumang pasilidad ng Phnom Penh Airport. Habang papunta sa immigration nangyari, ang unang nakakaantik na sandali. Isang airport staff ang nakakita sa isang matandang tila nangangailangan ng wheelchair at bago pa kami humingi ng tulong, kusa na siyang nakdala ng isa. Sige. Piset 78 at sige. Monisaret 76 ang gumamit ng mga wheelchair. Sa immigration, isa pang kamanghamanghang bagay ang nangyari. Nang maunawaan ng officer ang aming sitwasyon, agad siyang tumawag ng isang staff na marunong magsalita ng Ingles at sobrang pasensyoso. Makalipas ang 15 minuto, isang Pilipinang nagtatrabaho sa isang NGO ang matiyagang nakipag-usap sa mga guro. Nanlaki ang mga mata ng guro, Pilipino siya, pero napakabait at matiyagan niyang ipinapaliwanag ang lahat bulalas nila. Ang proseso ay naging napakabilis. Sa kabilangang pagpasok namin dahil sa isang emergency, mula sa pag-fill up ng mga dokumento hanggang sa pag-ayos ng aming matutuluyan, lahat ay tinulungan kami nga staff ng may kabaitan. Sa Cambodia, madalas inaabot ng isang buong araw ang mga proseso sa gobyerno, ngunit dito natapos ang lahat sa loob lamang ng 30 minuto. Ang pinakanakakaantik ay ang pag-asikaso sa aming tutuluyan. Dahil sila ay mas senior citizen, inirekomenda kami sa isang hotel malapit sa Naya at inayos pa ang isang libreng shuttle bus para sa amin. Singang, tida ay napaluha. Hindi naman kami mga importanteng tao, bakit napakabait nila sa amin. Dumating kami sa Hotel Pasado
Alauna ng madaling araw. Ngunit sinalubong kami ng front desk staff ng may ngiti at bilang, konsiderasyon sa mga nakatatanda binigyan kami ng makwarto sa ground floor. Habang papunta sa aming nga, silit huminto si Gay, Piset, na manghasya sa kalinisan ng pasilyo. Walang kahit isang pirasong basura. Maria, bago ba ang gusaling ito, tanong niya. Sa katunayan 20 taon na ang hotel, ngunit dahil sa perpektong maintenance mukha itong bago. Sa Cambodia karaniwan nang makikita ang pagkasira ng magusali sa loob lamang ng ilang taon. Pagpasok sa kwarto may isa pang sorpresa. May bidet ang banyo. Nang ipaliwanag ko kung paano ito gamitin, humanga si Gay. Sokfa. May ganito palang kagamitan. Isang bansa na nag-alaga maging sa aming mapuitan, sabi niya na may halong pakamangha. Kinabukasan sa breakfast hall ng hotel, isa pang pangyayari ang lalong nagpamangha sa Maguro. Isang buffet breakfast na may iba't ibang uri ngang pakain ang nakahain. Ngunit ang pinakakapansin-pansin ay ang kanilang pag-alaga sa mga senior citizen. Isang staff ang tumulong sa pagbuhat ng mabibigat na plato at inalalayan sila patungo sa kanilang upuan. Habang kumakain ng almusal, sinabi sa akin ni Gay, Sophie Maria, akala namin sa Cambodia kultura na nating igalang ang mga matatanda, ngunit dito sa Pilipinas ipinapakita nila ito sa gawa, hindi lang sa salita. Pinahahalagahan nila ang matatanda sa pamamagitan ng aksyon. Pagkatapos ng almusal, nagpasya kaming pumunta sa sentro ngang Maynila gamit ang isang P2P bus. Ito rin ang unang pagkakataon ng gaguro na sumakay ng bus. Habang nahihintay sa terminal, humanga sila sa mga Pilipinong maayos na nakapila. Sa Cambodia, karaniwang nag-uunahan ang lahat kapag dumarating ang bus. Nang dumating ang bus, isa pang nakakagulat na eksena ang kanilang nasaksihan. Ang simpleng tuntunin na paunahin muna ang bababa bago sumakay ay bago sa paningin ng maguro. Parang mga sundalo na disiplinado. Pero ang nakapagtataka, walang sinumang nag-uutos sa kanila, sabi ni Gay. Paiseth, ang loob ng P2P bus ay puno ring nga sandaling pahanga. Komportable ang maupuan at tahimik ang biyahe. Habang pinakmamasdan ang tanawing ngang Pilipinas sa labas ng bintana, sinabi ni ngang, Saret, ang mga palayan ay napaka-organisado. Ibang-iba sa mga palayan sa Cambodia. Totoo nga ang mga palayan sa Pilipinas ay mayos ang pagkakahati-hati at sementado ang madaanan. Pagdating namin sa Makati, nabiyani ang ngaguro sa laki nito. Ganito kalaki ang isang siyudad. Parang isang buong bayan, sabi ni Ngong. Tida. Sa katunayan, ang Central Business District ng Makati ay isang malaking complex kasama ang mga commercial establishments. Ngunit dahil sa malinaw na mga signatures, hindi kami naligaw. Nang lumipat kami nga, sasakyan, isang pangyayari sa eskalator ang naganap. Isang binatang Pilipino na nasa unahan namin nang makita akong nagtutulak sa wheelchair ni Gay, Piseth ay kusang naghintay sa ibaba nga eskalator. Tinulungan niya kaming itawid ang wheelchair ng ligtas. Hindi man lang namin ito hiniling. Sa loob ng pampublikong sasakyan, isa pang nakakaantik na eksena ang aming naranasan. Nang sumakay ang nga matatandang guro, ilang nga kabataan ang kusa at natural na nagalo ngang kanilang nga upuan. At hindi pilit kundi may kasamang ngiti. Habang nakaupo, sinabi sa akin ni Gay, Sokfa sa Cambodia. Sinasabi nilang iginagalang ang matatanda, pero sa totolang bihira kaming mabiyan ng upuan sa bus. Ang makabataang Pilipino, ipinapakita nila ito sa gawa. Pagdating sa aming destinasyon at paglabas sa kalye na tulala ang mga guro. Hindi lang dahil sa laki nga na nagtataasang gusali, kundi dahil sa liwanag na siyudad na parang araw kahit gabi. Bakit napakaliwanag? May pista ba, tanong ni Gay Piseth? Sa totolang isa lang itong ordinaryong gabi, ngunit dahil sa mga neon sign at ilaw sa kalye, tila tanghali. Sa pag-check-in sa hotel, muli kaming humanga sa serbisyong front desk staff. Dahil
Sila ay ma-senior citizen. Binigyan kami ngang makwartong malapit sa elevator at ipinaalam na maari naming i-adjust ang oras ng almusal depende sa kanilang kondisyon. Parang pamilya, kung mag-alala. Mayroon palang ganitong kabait na bansa sa binigi. Sofip na may namumuong luha sa kanyang mga mata. Sa umaga ngang ikalawang araw isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Singang, Moni Seret 76, ay biglang napahawak sa kanyang dibdib at bumaksak habang nag-aalmusal. Alam naming may sakit siya sa puso at tila lumabas ang pagod mula sa hindi sanay na paglalakbay. Agad na tumawag ng 911. Ang nakakagulat sa loob lamang ng 4 na minuto dumating ang ambulansya. Sa Cambodia karaniwang naghihintay ng 1 oras o higit pa kapag tumawag ng ambulansya. Bukod dito kumpleto sa gamit medikal ang ambulansya at habang nasa biyahe patuloy na minomonitor ang kondisyon ng guro. Ang serbisyo, mga paramedicay, kahanga-hanga rin. Dahil matanda at dayuhan ang pasyente maingat at mabilis ang kanilang pagtugon. Isang paramedik ang nagpaliwanag ng sitwasyon sa simpleng Ingles at pinayagan din akong sumama bilang interpreter. Pagdating sa isang pribadong ospital sa Taguig lahat mula sa admission hanggang sa treatment ay sistematiko. Mayroong hiwalay na counter para sa mga international patients at mayroon ding interpreter services. Minimal ang waiting time at ang matest tulad and HCG blood test at x-ray ay natapos sa loob and 1 oras. Ang pinakanakakagulat ay ang resulta and makapagsusuri. Mabuti na lang at walang malaking problema. Ito ay isang pansamantalang aritmya dahil sa pagsabiya. Ngunit inirekomenda ng doktor na manatili siya isang gabi para sa obserbasyon. Nag-alala si Gen. Saret na baka hindi siya umabot sa kasal ng kanyang apo. Nagalok ang doktor ipapadala namin ang resulta ang iyong nga pagsusuri sa ospital sa Canada para masiguro na makakapaglakbay ka ng ligtas kahit sa parmasya ang serbisyo ay nakakaantik. Maingat na sinuri ng pharmacist ang compatibility ng gamot sa mga gamot na karaniwan niyang ininom sa Cambodia at gumawa pa ng isang medication guide na nakasulat sa Ingles at may salin sa Khmer. Itinuro pa niya kung ano ang gagawin sakaling maubusan ng gamot habang nasa Canada. Nang dumating ang oras ng pagbabayad, handa na kami sa malaking halaga. Sa Cambodia ang ganitong klaseng pagsusuri at gamutan ay katumbas ng ilang buwang sahot. Subalit ang halagang ipinakita sa amin ay mas mababa sa 1,10 gram aming inaasahan. Kahit kami ay mga dayuhang turista hindi kami sinamantala. Paglabas ng ospital sunod-sunod na ipinahayang ng ibang mga guro ang kanilang pahanga. Napakapalat ng mataong nakakatanggap ng ganitong kahusayan sa serbisyong medikal, sabi ni Ngang. Tida. Sa Cambodia kung wala kang pra hindi ka makakatanggap ng sapat na lunas. Pero dito kahit dayuhan kami, trinato kami na parang pamilya, dagdag ni Gepiset. Sa hapon naglibot kami sa lungsod. Ang unang nakapukahangang aming pansin ay ang kalinisang ng kalsada. Walang kahit isang piraso ng basura. Kadarating lang ba nga tagalinis, tanong ngang guro. Nang ipaliwanag ko na ito ay dahil sa kultura ng bawat mamamayan na huwag magtapon ng basura, sila ay taimtim na tumango. Ang karanasan sa isang convenience store ay hindi malilimutan. Ang isang tindahan na bukas 24 oras at mayroong lahat ng uringang produkto ay parang isang mahiwagang lugar para sa mga guro. Lalo silang namangha na maari kang makbayad ng bills, mag-withdraw sa ATM at magpadala ng package. Isang maliit na tindahan pero may bangko at post office na sa loob. May ganito palang kaginhawang lugar sa binigi. Sokfa. Ang serbisyoeng staff ay napakaganda rin. Kahit nakita nilang kami ay matatanda at dayuhan, hindi sila nakpakita ng anumang pakainis. Sa halip mabait nilang ipinaliwanag ang nga produkto, ang serbisyo na pag-init ng biniling pagkain sa microwave ay bago rin para sa kanila.
Gabi naranasan namin ang Bonifacio High Street. Ang reaksyon ng mga guro nang makita nila ang sikat na lugar na iyon ay kamangha-mangha. Napakadaming tao, pero walang nakakabanggaang. Parang isang kawan ng isda napakaganda sabi ni G. Sofip. Totoo nga, ang tanawing ng napakaraming taong naglalakat ng may kaayusan ay parang isang sining. Naghapunan kami sa isang restoran na naghahain ng pagkaing Pilipino. Ito ang una nilang pagkakataon na matikman ito ngunit dahil inihanda ng chef ang nga pagkain na mas malambot para sa mga nakatatanda na gustuhan nila ito. Ang hihit na nakakaantig ay ang pagsisikap na mayari na makipag-usap sa amin sa simpleng Ingles. Ang ikatlong araw ay para sa cultural experience. Nang bumisita kami sa Intramuros na mangha ang maguro sa ganda ng mga lumang simbahan at arkitektura. Bagamat Buddhist country din ang Cambodia maliban sa Angkor Wat ilan lamang, ang mga templong na preserba ng ganito kaganda. Habang itinuturo ko ang paraan ng pagdarasal sinabi ni G. Piset pareho tayong may malalim na pananampalataya, pero ramdam ko ang lalim ng debosyon ng mga Pilipino. Ang dahilan kung bakit napakaganda pa rin nga lugar na ito ay dahil pinahalagahan itong nga tao. Sa hapon nakaroon kami ng pagkakataong bumisita sa isang pampublikong paaralan. Isang punong guro sa isang paaralan sa Maynila ang espesyal na nagbigay ngang pahintulot. Ang kalinisan ng mga silid-aralan ang kumpletong pasilidad at higit sa lahat ang pagiging magalang ng mabata ay labis na ikinahanganga mga retiradong guro. Habang nanonood kami ng klase napaluha si Geng. Tida, sa aming nayon kulang kami sa mamesa at upuan. Pero ang mga bata dito napakapalat sa kanilang kapaligiran sa pag-aral. Bilang isang guro nainggit ako at masaya para sa kanila. Sa oras ng interaksyon sa mga bata tinuruan nga guro ang nga bata nga pagbati sa Khmer at tinuruan naman sila nga mga batang Filipino. Kahit hindi makaintindihan sa salita nakaintindihan ang kanilang nga puso. Nang regaluhan sila ng mabata ng mapaperkren na gawa sa origami niyakap nila ito sa kanilang dibdib na parang isang kayamanan. Sa umaga ng ika-4 na araw dumating na ang araw ng eming pag-alis patungong Canada. Sa bus papuntang na iya, sunod-sunod na nagbahagi ng kanilang mga salubin ang mga guro. Ang mga nakita at naranasan namin sa lupngang 4 na araw na ito ay nagpabago sa aming buhay sabi ni Piset. Ang kabaitan ng mga Pilipino ang kahusayan ng kanilang sistema sa lipunan at higit sa lahat natutunan namin ang puso na nagpapahalaga sa kapwa-tao. Kailangan nating iparating ito sa mabata sa ating nayon sabi ni G. Sophip. Ang huling pangyayari sa airport ang pinakanakakantik sa lahat. Pagkatapos ang departure procedures, habang naghihintay kami sa gate isang staff ng AAIA ang lumapit para magpaalam. Sa tanong na sa maikling pananatili ninyo sana po ay nagustuhan ninyo ang Pilipinas sumagot ang mangguro ng may luha. Kami ay 78 taong gulang na. Malapit na sa dulo ng aming buhay. Ungunit sa edad naming ito na laman. Naming mayroon palang ganito kagandang bansa. Ginabayan kami ngang Diyos patungo sa Pilipinas sabi ningang Saret. Habang lumilipat ang eroplano at unti-unting lumalayo ang tanawing ngang Pilipinas sa ibaba patuloy na kumakawe ang nga guro. Hindi namin alam kung para kanino ngunit ito ay puno ngang pasasalamat para sa bansang Pilipinas at sa mga mamamayan nito. Naging matagumpay ang kasal nga apo sa Canada at bumalik ang mga guro sa Cambodia ayon sa plano. Ngunit ang sumunod na nangyari ay hindi inaasahan ng sinuman. Pagdating sa Phnom Penh Airport naghihintay ang lokal na media. Nais nilang marinig ang karanasan ng maguro mula sa kanayunan ng Cambodia sa Pilipinas. Tapat na ikinuwento nga guro ang lahat ng kanilang naranasan. Ang Pilipinas ay malayong-malayo sa bansang nasa isip namin. Hindi lang sila maunlad sa teknolohiya kundi maganda rin ang puso nga tao ang pahayag ni Piset na naging national news. Kinabukasan inilatala ng pangunahing pahayagan sa Cambodia ang isang special feature na may headline na ang pagtuklas ng magurong taga-nayon sa Pilipinas. Detalyadong isinalay sa
Artikulo ang karanasan. Nege maye. Guro at nayiwan. Nege. Tanong. Ano nga ba ang tunay na kaunlaran? Ang reaksyon ay higit pa sa inaasahan. Tumawag ang Ministry nga Edukasyon ng Cambodia at nag-alok na ibahagi ang karanasan ng nga guro sa lahat ng guro sa bansa. Pagkalipas ng isang linggo sa isang kumperensya sa edukasyon sa Phnom Penh, Sige, Piset ang naging pangunahing tagapagsalita. Sa kanyang talumpati sinabi niya sa mahabang panahon inakala nating ang kaunlaran ay pagkakaroon ng pra. Ngunit ang kaunlarang nakita namin sa Pilipinas ay iba. Ang puso na nagmamalasakit sa kapwa ang sistema na lipunan na nagpoprotekta sa mahihina at higit sa lahat ang kultura na paggalang sa iba. Ito ang tunay na kaunlaran. Ang mabatang gurong nakarinig ang kanyang talumpati ay labis na naantik at maraming tanong ang lumabas. Paano tayo makakabuangang lipunang tulad ng sa Pilipinas ano ang maari nating gawin sumagot ang maguro? Una kailangan nating manakatatanda ang magbago. Ituro natin sa mabata ang puso ngang pagmamalasakit. Iyon ang unang hakbang. Nang i-broadcast sa telebisyon ang kumprensya, dumaksa ang mareaksyon mula sa buong bansa. Marami ang nagsabing gusto nilang makita ang Pilipinas at dinumok ang mga travel agency ngang matanong tungkol sa paglalakbay doon. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nangyari sa nayon ngang prasat. Pagkawi nga guro ikinuwento nila ang kanilang karanasan sa Pilipinas sa mga kabataan sa nayon at lumabas ang kagustuhang baguhin din ang kanilang sariling komunidad. Una nilang sinimulan ang paglilinis ng nayon. Gamit ang malinis na mga lungsod na nakita nila sa Pilipinas bilang layunin sinimulan ng nga taga nayon ang pagpulot ng basura tuwing umaga. Sumunod ay ang pag-alaga sa mga nakatatanda. Nagdagdag sila nga maupuan sa bulwagan ng nayon at gumawa nga rampa para sa mga naka-wheelchair. Nagkaroon din ng pagbabago sa paralan. Isang karpintero sa nayong nanantig sa kuwento NG Ameha. Guro ang nagboluntaryong ayusing ang Ameha silid aralan. Bukod dito sa tulong nga donasyon mula sa mga taga-nayon na nagtatrabaho sa lungsod nakabili sila ng magabagong mesa at upuan. Makalipas ang 6 na buwan nang bumisita ako sa nayon isang kamangha-manghang pagbabago ang aking nasaksihan. Ang mga daan sa nayon ay sementado na at may mga ilaw poste. Nakaroon na rin ngang silit aklatan ang paralan at masigasik na nagbabasa ang mga bata. Sinabi sa akin ni G. Piset Maria, isinasabuhay namin ang aming mga tutunan sa Pilipinas. Hindi pa ito sapat ngunit nagbago na ang puso nga taga-nayon. Lahat sila ay nagtutulungan para sa isang mas magandang nayon. Ang pinakanakakaantig ay ang paglihan nilang kodigong kabutihang asal ngayon. Nakapalob dito ang paggalang sa matatanda pag-alaga sa bata pagtulong sa nangangailangan at pangangalaga sa kalikasan. Pagkalipas ngang 1 taon opisyal na kinilala ng gobyerno ng Cambodia ang kanilang nayon bilang isang model community. Ang pagbabago sa nayon ngang prasat ay napansin at nagsimulang gayahin ng ibang mga nayon ang kanilang mga gawain. Sige, Piset ay 79 taong gulang na ngayon ngunit malakas pa rin at nakpaplanong muling maklakbay sa ibang bansa para dumalo sa graduation ng kanyang isa pang apo. Plano niyang dumaan muli sa Pilipinas dahil gusto niyang makita ang kanyang mga kaibigang Pilipino. Taon-taon dinadala ko ang ilang mataga Cambodia sa Pilipinas. Marami sa kanila ay ang mataong naging interesado dahil sa kwento ng gaguro. At tulad ng ngaguro lahat sila ay umuwi na may malalim na paganga at karanasan mula sa Pilipinas. Ang 48 oras na karanasan ng magurong taga-nayon na unang beses lumabas ng bansa sa edad na 78 ay nagpabago sa isang nayon at nagbigay ngang impluensya sa isang buong bansa.
Ang mga Pilipino ay walang ginawang espesyal. Sila ay naging mabait lamang tulad ng dati at ang sistema ay gumana ng mayos. Subalit para sa mga taong may ibang kultura, ito ay naging isang karanasang nagpabago ng buhay. Kayong manakikinig sa kwentong ito ngayon marahil ay may madayuhan din kayong kakilala na may katulad na karanasan. Ang mabagay na itinuturing nating ordinaryo ay maaring espesyal pala sa paningin ng mundo. Ang itinuro sa atin ng maguro mula sa kanayunan ng Cambodia ay ang tunay na pakikipag-ugnayan sa ibang bansa ay hindi tungkol sa paggawa ng mga espesyal na bagay kundi sa pagpapakita ng simpleng pagmamalasakit bilang isang kapatao. Dito nagtatapos ang ating kwento sa araw na ito. Ang 48 oras sa Pilipinas na nagpabago sa buhay ng 12 retiradong guro mula sa Cambodia. Ano ang masasabi ninyo? Mag-iwan ng komento ng suporta para sa nga bida ng ating kwento. Ito po ang inyong istasyon ng inspirasyon. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, paki-like at subscribe po. Maraming salamat sa panonood.